So ngayon mga kababayan, ito. Actually, alam naman po natin ngayon na nauungkat po talaga itong issue po ng mga Duterte regarding po sa kaperahan. Alam niyo na yan. Nauna na po dito yung kay Sara Duterte na confidential fund na 125 million in 11 days. And then naungkat naman po yung 2 billion ata, di ba? 2 billion na confidential fund ng Davao nung siya naman po yung naging mayor ng Davao. And then yung pinakabago po ngayon is yung what they call this, yung 51 billion, no? 51 billion naman ni Pulong. Pero mga kababayan, meron pong kumakalat dito na lumang article. So ito, nabalita ito no, ng Philippine Center for Investigative Journalism noong April 4, 2019. So ang balita, ito no, di ba, nabalita na to pero walang naniwala. Di ba? Kasi nga noong mga panahon na yon, malakas pa po talaga yung kulto ng mga Duterte. Pero ngayon, dahil nga po kay PBBM, nalaman po natin yung katotohanan. Okay, so sabi dito no, sa article, Duterte, Sara, Paulo mark big spikes in wealth cash while in public office. So mga baba, hindi lang kasi basta-basta ganyan lang yan eh. Nagpakita pa sila ng graph dito. May graph dito eh. Hindi, basahin muna natin ha, sabi muna dito. The earliest SALN, so pag-usapan natin dito SALN ha. SALN of President Duterte that PCIJ has able to obtain was the one he filed in 1998 when he was the representative of Davao's first district at the time. He declared having a net worth of 898,000 pesos. So noong 1998 po pala mga kababayan, ang dineclare po ni dating Pangulong Duterte, nung siya po ay congressman po ng Davao City, ay 898,000 lang po pala. Okay? By then, he had already spent a decade as mayor of Davao City. PCIJ could not ascertain as of press time if he had filed earlier sa SALN. So, Sara filed SALN. So, ngayon, si Sara Duterte naman po, no? Sara filed her SALN in 2007 when she was elected vice mayor of Davao City. Her debut year in public service, she declared a net worth of that time is as being 7.25 million. And then naman si Pulong ba nandito, no? At si Paulo naman, no? Paulo filed his SALN also in 2007 after being elected barangay captain. So una pala, no? Naging barangay captain pala si Pulong noong 2007, no? So ang kanyang net worth naman ay 8 million. Okay. So malinaw mga kababayan, nung si Duterte po ay naging congressman, ang SALN niya lang po ay 800,000. Si Sara, meron naman siyang 7 million. Si Pulong nung barangay captain, 8 million pesos. 2007 yan ha, 2007. So ngayon, merong pinakitang graph ito. So ito yung SALN ngayon na final nga po ni Sara Duterte from 2007 to 2017. Tama, di ba? Okay, tama. Oh. Taon-taon po, yumayaman po si Sara Duterte. At umabot na nga po ng 30 million, no? Noong 2017. From 10 million, naging 30 million. Okay, so ibabawas mo pala yung liability. So 24 million. Okay, tama, ganun nga yun. So ito po yung net worth na tinataas po ni Sara Duterte, no? Every year. So every year ang tinataas po ni Sara Duterte, no? 13 million, 18 million, 18 million, no? 16 million. So tumataas po yung ano niya, yung net worth niya. Okay. And then naman po kay Paulo Duterte naman po ito naman. So every year, tumataas din po yung net worth nga po ni Paulo Duterte. Pero mga kababayan, tandaan ninyo ang pinaka latest dito 2017 pa. Kasi nga po ito po yung panahon kung kailan nga po sila nagpa-file pa ng SALN noon, nung panahon na yon. So mga kababayan kasi doon sa mga nagsasabi ng mga DDS na bakit ngayon lang naman inuungkat yan? Bakit ngayon lang? Actually matagal na pala naungkat ito. 2019 pa lang. Wala lang po talagang naniniwala. Ngayon, ang sunod dito, si Digong naman. So si Digong, nagsimula siya, 800,000, 1998. Nung naging presidente siya, 2017, natapos 28 million.
So after nun mga kababayan, hindi na po sila nagpakita ng salin. Ito na po yung pinakahuling beses na nagpakita po ng salin ang pamilya Duterte noong 2017. So ngayon, meron tanga dyan. Meron tanga dyan na huwag ko raw po siraan ng mga Duterte. Paano sinisiraan ng mga Duterte? Meron akong pinapakitang reference dito. May pinapakita akong reference dito at mamaya ebidensya. Papakita ko sa inyo mamaya ebidensya naman. So ngayon, ito na. Pag-isipan ngayon natin mga kababayan, yung salin. Ang unang question dito mga kababayan, bakit natigil ang mga Duterte magpasa ng salin taon-taon since 2017? Ayan ang tanong. Okay. So ngayon mga kababayan, balikan natin to. Actually, nung 2018, meron na pong sumita ng salin po ni Pulong, ni Paulo Duterte. At ito po yung ombudsman. Tandaan niyo ombudsman, 2018. Criminal probe versus Paulo Duterte over his salin. Si Morales. Kasi po, si Morales po, yung ombudsman po, nung panahon na to. Si Morales. Tandaan nyo salin Morales. So basahin muna natin itong balita na ito. So sabi dito, Ombudsman Conchita Carpio Morales said on Monday, June 11, that the criminal investigation into resigned Davao City Vice Mayor Paulo Duterte involves his statement of assets and liabilities net worth. I think it has to do with his salin, Morales said in an interview with CNN on Monday. Ombudsman record that there are 5 dockets case against Paulo Duterte. One is for graft and the other for forfeiture on ill-gotten wealth. So sasabihin na naman ng mga DDS dyan, naman ng mga nagko-comment, Takero, 2018 pa yan. Ano nangyari sa kaso? Kung talagang magnanakaw ang mga... Ako wala ko sinasabing magnanakaw ang mga Duterte Wala ko sinasabing ganun Kasi parang ganyan yung implications Okay. Kung totoo magnanakaw ang mga Duterte, anong nangyari sa kaso? Okay. Ito yung sagot dito. Tandaan nyo kung sino nag-file ng kaso. Conchita Morales, yung dating ombudsman. Okay. So ngayon, ang nangyari dito mga kababayan, itong si Conchita Morales po kasi, ang ginawa po ng mga Duterte nun, ito. Duterte to file impeach Raps versus ombudsman. Ayan Kasi mga kababayan, bukod nga po dyan sa 2018 po na yan, mainit na po talaga yung ombudsman sa mga Duterte nun. Ngayon, ang sabi ni Duterte, sabi dito, President Rodrigo Duterte on Wednesday said the government would file impeachment cases against Ombudsman Conchita Carpio Morales for possession of illegally obtained documents and selective justice. Ang ibig sabihin ng mga kababayan, nung kinakastigo po ni Conchita Morales ang mga Duterte regarding po sa mga allegedly na tagong yaman at pagtatago nga po ng salin, ang ginawa po ni Digong, di ba, biniraso niya nga po para magkaroon nga po ng impeachment si Conchita Morales. Hindi siya nakapaghintay kasi ito matatapos naman yung term niya. 2018 matatapos naman yung term ni Morales noon. Well, nangyari na po yung mga dapat mangyari. Natapos nga po yung term ni Morales at ang pinalit si Martires. Si Martires po ngayon mga kababayan, siya po yung appointee po ni Digong. At hanggang ngayon, siya pa rin po yung ombudsman. Okay. So ganito po kabulok po yung sistema po ng Pilipinas. Yung dapat po na kumakastigo po dapat sa presidente, appointee po ng presidente. This is one of the lapses of our constitution na dapat din po. Kaya ako naniniwala ako sa Chacha Hindi, constitutional amendments. Kasi may mga bagay po talaga na dapat amyendan na po sa saligang batas. Katulad dito. Paano to? Yung ombudsman appointee ng presidente. So paano 'yan? Di ba? So ngayon mga babayan, ang bagong ombudsman na nga po noon, nung natapos nga po yung term nga po ni Conchita Morales, ang bagong ombudsman noon, si Martires na. So ngayon, ang bagong pakulo ngayon ni Martires, ito September 9, 2021. Kasi nga po mga kababayan, from 2018 hanggang 2021, hindi pa rin po kasi talaga makita-kita yung salin po ng mga Duterte. So ngayon, gumawa ngayon ng isang
out of this world na order itong ombudsman. Ang sabi dito, no, tandaan yung mga kababayan, no, na itong si Martires po ay appointee po ni Duterte. Okay? Yan. So ano nga, no, kasi ang dami ko nang sinabi, ano ba, malinaw ba? Nakuha nyo ba yung ano? Yung flow ng content? Pa-press 1 nga, no? Pa-press 1 kung ano, ha? Kung nakukuha nyo yung flow ng content, no? Magtanong kayo kung meron kayong hindi nakukuha, no? Okay. So ngayon mga kababayan, nung si Martires na nga po, yung naging ombudsman po na appointing nga po ni Digong, ang ginawa nila ngayon, okay, ay ito. Ombudsman, Martires nanindigang hindi ilalabas ang salin ni Pangulong Duterte. Oh. Yung imbis po dapat na kumakastigo po sa mga government officials, siya na po ngayon ang nagtatanggol para hindi po ilabas yung salin. So thank you po sa mga nag-press 1, no? Maraming salamat, no. So ngayon ito. Basahin natin to, ha. Sabi dito, nanindigan si Ombudsman Samuel Martires na hindi nito ilalabas ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Duterte bilang pagsunod sa Memorandum Circular Number 1 na siyang naglilimita sa publiko na makakakuha ng kopya ng salin ng mga opisyals ng gobyerno. Okay. So nakakatawa kasi dito mga kababayan, 'di ba? Ang palusot ngayon ng ombudsman nung panahon nga po ni Duterte, hindi daw po nila ilalabas yung salin ni dating Pangulong Duterte kasi meron daw po itong meron itong circular number 1 na sinusunod. So kung medyo kung medyo hindi ka masyado pamilyar, isipin mo na lang na ayaw nga, no, okay lang 'yan kasi meron naman palang batas. Okay lang 'yan, di ba? Oh. Hindi mag-gets ng mga bobong Duterte thirds. So parang ganoon yung lalabas niyan, di ba? Kunwari hindi ka aware. Oh. Ay, hindi raw ilalabas yung salin ni Duterte, sabi ng ombudsman, kasi merong memorandum circular number 1. So isipin mo lang na okay, sige. Meron naman palang batas na merong binasehan na batas. Pero mga kababayan, yung circular number memorandum circular number 1 po na yan, ang naglabas din po niyan ay si Martires din. Ayan, no? Ayan, no, siya rin, no? Oh. Tandaan niyo mga kababayan, no? Si Martires po ay na-appoint po ni Digong 2018. So, nung 2018, ang unang-unang nilabas po ng memorandum ni Martires, ito. Series of 2020. Amended Guidelines on Public Access to Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, and Disclosure of Business Interests and Financial Connections filed with the Office of the Ombudsman. Ito na. So, ang naging basihan po ni Martires para hindi ilabas yung salin ni Duterte, siya rin pala may gawa. Di ba? Siya rin pala may gawa. Oh. Ito ba, nakita nyo to kay Badong Arateles, yung mga ganyang klaseng dokumento? Hindi. Oh, sa mga DDS ba nakita nyo to? Hindi rin. Oh, ano nasabi? Oh, so, mga kababayan, so para makakuha po ng salin, sabi dito, no, para kung dati po yung salin po ay naka-public, ngayon po dapat po may request na. Okay, no? At ito po yung mga dapat po na requirements, no? She is the declarant or the duly authorized representative of the declarant. The request is upon lawful order of the court in relation to pending case, and the request is made by the Office Field Investigation Office Bureau Unit for the purpose of conducting fact-finding investigation. So dapat may kaso at dapat merong investigation para makakuha po ng salin po ng mga government officials. So lahat po yan mga kababayan, nangyari po yan nung panahon nga po ni Duterte. So actually, merong isang abogado no na si Atty. De Leon na nag-file na nga po ng request sa ombudsman para po makakuha po ng copy ng salin po ng mga Duterte. Pero palagi po silang failed. Kasi nga po, si Martires po ay appointee po ni Digong. Natapos po yung term ni Martires sa 2025 pa. Next year, third quarter, 2025.
So ngayon, isa rin po ito sa inaabangan ko sa 2025 kapag napalitan na po si Martires. At doon na po may chance na lumabas po ang salin ng mga Duterte kapag hindi na po si Martires po yung ombudsman. Di ba? Oh, yun. So yun lang po mga kababayan. Salamat po sa 1,032 po na nanonood. So sana po meron po tayong natutunan po sa content po na to kasi po ako po meron. Okay? So dyan po sa 1,032 po na nanonood, pahingin na lang po ako ng like para po makatulong po sa content po na to. At maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta po sa aking munting channel. No?